Traffic na balita ngayong tanghali. Bagyong Ophel lalo pang lumakas sa typhoon category. Wind signal number 1 nakataas na sa ilang lugar sa bansa. 32 barangay sa Tuguegarao City sa Cagayan lubog sa baha. Supply ng relief items paubos na. Mga taga-Cordillera Administrative Region na naninirahan sa mga delikadong lugar pinayuhan ng lumikas ng maaga bago pa ang inaasahang pananalasa ng Typhoon Ophel. Pagdinig ng House Quadruple Committee kaugnay sa mga kaso ng extrajudicial killings natuloy ngayong araw. Dating Pangulong Rodrigo Duterte humarap sa investigasyon ng Quadcom sa kauna-unahang pagkakataon. Persons of interest sa pagdukot sa American vlogger na si Elliot Eastman namatay sa engkwentro sa Zamboanga, Sibugay. At iba't ibang public services handog ng UNTV para sa mga solo parents kaalinsabay ng pagdiriwang ng ika-20 anibersaryo ng istasyon. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, November 13, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Sakay ng UNTV Radio Mobile Booth, naririto tayo ngayon sa Marikina City kung saan idinaraos ang Solo Parents Day. Bahagi pa rin ito ng pagdiriwang ng 20th anniversary ng UNTV kung saan patuloy na naghahatid ang himpilan ng mga public service para sa ating mga kababayang nangangailangan. Abangan niyo po ang iba pang mga detalye nitong Solo Parents Day sa pagpapatuloy ng ating balitaan hanggang mamaya. At una sa mga balita ngayon tanghali, nangangamba ang pamahalaang lungsod ng Tuguegarao City na tumagal pa ang nararanasang pagbaha sa lungsod. 32 barangay na sa ngayon ang lubog sa baha at paubos na rin ang relief goods na ipinamamahagi sa mga apektadong residente doon. Mula sa Tuguegarao City, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, kumusta na ang sitwasyon dyan at posible ba na madagdagan pa yung mga barangay na lubog sa baha? Magandang umaga, Ella. Maaraw pero binabaha. Ito ang sitwasyon ngayon dito sa Tuguegarao City at hindi malayo ang posibilidad na maragdagan pa yung 32 barangay na inabutan na ng baha dito sa syudad dahil patuloy pa rin na nasa critical level ang level ng tubig sa Cagayan River. Aminado ang lokal na pamahalaan ng Tuguegarao City na nakakaranas na sila ng typhoon fatigue dahil sa sunod-sunod na bagyong dumaan sa kanila at may paparating pang 2 bagyo na posibleng manalasa sa syudad. Dagdag pa ang ating mga kababayang pilit bumabalik sa kanilang mga tahanan kahit pa may banta ng flash flood dahil nasa critical level pa rin ang Cagayan River. Madami pa rin pong mga pasaway, lalo po yung mga hindi po taga Tuguegarao mismo na borders lang namin dito. Kagabi ho talagang pinagalitan ko dahil sabi ko ho, bukod sa buhay ninyo na kailangan naming isalba, yun pong buhay din ng mga rescuers namin. Yun pong buhay din po ng mga responders namin ang nakasalalay dyan. May mga pamilya din po ito mga taong to. And at the rate that we are going, pang 5 bagyo na po, meron at merong typhoon fatigue, no? Meron at merong pagod na nararamdaman lahat po. Especially ho sa amin na hindi naman po kami nagpapabaya sa trabaho. Umabot na sa 32 mula sa 48 na barangay sa syudad ng Tuguegarao ang inabot ng tubig baha galing sa Cagayan River. Malaki pa rin ang posibilidad na tumaas ang bilang na ito dahil nasa critical level pa rin ang Cagayan River. Ang sabi natin sa tao, tandaan nyo, nung nag-umpisa ang bagyong Nika, ang level po ng tubig ng Cagayan River sa Buntun Bridge is 3 meters lamang.
natapos po ang Nika, nasa 11.3 meters tayo. Ngayon ho, pumasok si Ophel. Pagsabay po ang pag-ulan sa Cagayan at pag-ulan sa Isabela, yung 11.3 po na yan ay aangat. Ang critical level po namin is 11 meters. Ella, na-wash out ang lahat ng sakahan sa Tuguegarao bagamat nasa land preparation pa lamang sila para sa pagtatanim. Malaki na rin ang kanilang ginagastos para dito. Nasa mahigit 2,000 ang magsasaka sa Tuguegarao City. Apektado na rin ang ating mga kababayan na tricycle driver na nasa 8,000 dahil sa sunod-sunod na pagkakansela ng suspensyon ng pasok at trabaho dito sa syudad. Mayroon na lamang 10,000 relief packs ang syudad na ipamimigay na rin ngayong araw, kaya naman humihingi na ng tulong sa national government para sa replenishment ang lokal na pamahalaan ng Tuguegarao City. Kanina umabot na lamang sa 11 meters yung na-monitor na tubig dito sa May Bunton Bridge. Unti-unti na yung bumababa mula doon sa pinakamataas kagabi na 11.4 na na-monitor. Pero sa ngayon, wala naman na itatalang mga casualty dito sa syudad. At yan muna ang latest mula dito sa Tuguegarao. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Ryan Lacanlale. Umabot na sa mahigit 10 milyong piso ang halaga ng nasira sa agrikultura sa lalawigan ng Aurora, bunsod ng pananalasa ng bagyong Nika. Samantala, 2 gate na ng Maagat Dam sa Isabela ang binuksan para sa pagpapakawala ng tubig. Mula sa Dipalucao, Aurora, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, ano-ano yung mga produktong pang-agrikultura dyan sa Aurora ang nasira ng nagdaang bagyo at kumusta naman yung lagay ng panahon dyan sa ngayon? Magandang umaga, Aga. Karamihan nga sa mga nasirang produktong agrikultura dito sa Aurora ay mga pananim na palay. Sa tala ng Aurora PDRRMO, nasa mahigit 10.5 million pesos ang pinsala sa palay, high-value crops, livestock, mais, kasaba at fisheries ditong nagdaang bagyong Nika sa lalawigan. Mayroon ding naiulat na 5 totally damaged houses at 351 naman ang partially damaged sa bayan ng Dilasag. Dahil naman sa mga natumbang poste ng kuryente ay walang supply ng kuryente sa bayan ng Dilasag, Kasiguran at Dinalungan. Samantala sa lalawigan naman ng Isabela, 2 gate ng Maagat Dam ang nakabukas sa 3 metro. As of 9 AM kanina ay nasa 188.50 meters ang level ng tubig sa naturang dam. 389.30 cubic meters per seconds naman ang inflow o pumapasok na tubig at 893.72 cubic meters per second naman ang outflow o inilalabas na tubig mula sa dam. Ayon sa National Irrigation Authority, sa pagbubukas ng 2 gate sa Maagat Dam ay nasa 3 to 4% lang ang contribution nito sa Cagayan River kumpara sa dami ng tubig naman na nagbumula sa iba pang tributaries. Hanggang sa ngayon ay may ilang lugar sa lalawigan ng Isabela ang lubog pa rin sa baha. Kung kaya ang ibang mga magsasaka ay kanya-kanya ng likas ng kanilang mga alagang baka at kalabaw. Sa ngayon ay nasa signal number 1 ang northern at central portion ng Isabela. Pinaghahandaan naman ng 2 lalawigan ang posibleng pananalasa ng bagyong Ophel. Aga, kumpara kanina, sa naranasan natin ay kabaligtaran ito kanina. Kasi kanina, mga umaga ay nakaranas tayo ng pag-ulan dito sa Aurora. At ngayon naman ay tirik naman ang araw mula dito sa ating lugar sa Dipalucao, Aurora. At yan muna ang ating update mula rito sa Aurora. Balik sa iyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Nanawagan ang Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga residente na nakatira sa mga delikadong lugar na kung maaari ay maagang lumikas bago pa ang inaasahang pananalasa ng bagyong Ophel. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan sa Cordillera at papaano ang paghahanda na ginagawa ng mga residente sa paparating na namang bagyo?
Yes, Ella, nanatiling nakaalerto ang Regional Disaster Risk Reduction Management Office o Council dito sa Cordillera sa magiging epekto nitong bagyong Ophel. Nauna nang nag-anunsyo ang local government units ng rehiyon na magsagawa na ng preemptive evacuation lalo na sa mga delikadong lugar. Patuloy ang panawagan ng Office of Civil Defense Cordillera Regional Director Albert Mogol sa mga residente lalo na sa mga landslide at flash flood prone areas na tumalima sa anumang ipag-uutos ng mga lokal na pamahalaan na preemptive evacuation. Aniya, huwag na nilang hintayin na nandyan na ang ulan o baha bago sila magsilikas. Ayon naman sa Department of the Interior and Local Government CAR na inabisuhan na nila ang mga local chief executives sa rehiyon na agad magpatupad ng preemptive o forced evacuation kung kinakailangan. Dagdag pa ng mga otoridad, samantalahin na ng mga residente na lumikas habang maliwanag pa dahil mahihirapan na ang anumang evacuation kapag madilim na at posibleng malagay sa panganib ang mga rescuers. Nanawagan din ang DILG CAR sa mga local government unit na siguruhing kompleto ang basic facilities sa mga evacuation centers upang hindi mahirapan ang mga ililikas na pamilya. Batay sa pinakahuling tala na sa 309 na pamilya na ang inilikas sa Cordillera ayon sa Department of Social Welfare and Development CAR. Ang naturang bilang ay inaasahang patuloy na madaragdagan. Ang maapektadong pamilya ay nahatiran na ng tulong mula sa mga kaukulang LGU at DSWD. Siniguro naman ng iba pang ahensya ang kanilang mga kaandaan sa pagresponde at magbigay ng suporta sa mga apektado ng bagyo. Ella, dito naman sa Baguio City ay hindi pa natin ramdam ang epekto nitong bagyong Ophel pero kanina pang umaga ay maaliwalas pa dito sa Baguio City. Sana ay ang ating mga kababayan ay makapaghanda at sumunod sa mga abiso ng ating lokal na pamahalaan para sa kaligtasan ng lahat. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Nagdeklara na ng state of calamity ang probinsya ng Apayao bunsod ng matinding pinsala na idinulot ng nakaraang bagyong Marce. Sa pamamagitan nito, mabibigyan ng agarang assistance ang mga komunidad na lubhang naapektuhan ng bagyo. Sa datos ng Apayao PDRRMC, aabot sa mahigit 13,000 mga pamilya ang lubhang sinalanta ng bagyo sa probinsya, habang marami ring mga pananim at infrastruktura ang sinira ng bagyo. Naobserbahan ng Provincial Health Office ng Bulacan ang pagsipa ng mga kaso ng dengue sa probinsya sa nakalipas na 4 na linggo kung saan halos magkakasunod ang nararanasang bagyo sa bansa. Base sa datos ng Bulacan Provincial Health Office, tumaas ng 72% ang kaso ng dengue sa lalawigan kumpara sa mga kasong naitala noong nakaraang taon. Mula sa Bulacan, may report si Nestor Torres live. Nestor, ano na ang ginagawang aksyon ngayon ng Bulacan Provincial Health Office para solusyonan yung tumataas ng mga kaso ng dengue dyan? Sa ngayon ay patuloy nga itong ginagawang monitoring sa mga barangay at maging sa iba't ibang mga bayan dito sa probinsya kung saan nga ay kapag merong mga sintomas ng lagnat at itong mga butlig at mga iba't ibang klase ng mga pangkaraniwang, hindi pa karaniwang sakit na kagaya ng dengue ay agad na magtungo sa pinakamalapit na health center sa kanilang mga barangay o sa mga bayan sa Bulacan. Ayon sa Bulacan PHO, isang dahilan nito ay ang sunod-sunod na naranasang pag-ulan sa nakalipas na linggo, kung kaya't maraming mga pampinamugaran ng lamok na may dalang dengue virus na nakapekto sa mga mamamayan sa Bulacan. Mula 5,033 na kaso noong taong 2023, ngayong taon sa kaparehong buwan sa taong 2024, pumalo na sa 8,653 ang dengue cases sa probinsya ng Bulacan. Ayon sa Bulacan Provincial Health Office o PHO, mas mataas ito ng
72% ngayong taon. Ayon kay Pat Alvaro Castro, Head ng Education and Promotion Officer ng Bulacan PHO, pinakamaraming kaso na naitala ay sa nakalipas lamang na 4 na linggo, kung saan umabot ng mahigit 800 ang nagpositibo sa dengue. Pinakamarami dito ay mula sa San Jose del Monte na nasa 117 cases, Bulacan na may 90 cases at Malolos City na nasa 76 na kaso. Nababahala naman ang Bulacan PHO na kung tuloy-tuloy pa rin nila ang pagpasok ng bagyo at mga pagbaha bago matapos ang taon ay lalo pang lolobo ang bilang ng pagtaas ng kaso ng dengue sa Bulacan. Samantala, maigpit namang paalala ng Bulacan PHO na palaging sundin ang 5S strategy. Una ay search and destroy of breeding sites. Pangalawa ay self-protection measures. Pangatlo ay seek early consultation. Pang-apat ay support tagging during impending outbreak. At panglima ay sustained hydration. At yan mo tayo latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. 4 ang napaulat na casualties habang mahigit sa 500,000 individual ang naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Marce, Nika at Ophel sa Northern Luzon batay sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa ngayon ay patuloy na nangangalap ng datos ang NDRRMC sa pinsalang idinulot ng bagyong Nika at ng mga susunod pang bagyo. Mula sa NDRRMC Headquarters, may report si Evan Alvarez live. Evan, gaano na ba kalawak yung pinsalang idinulot ng magkakasunod na bagyo sa Northern Luzon? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Ayon nga o batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit sa 575,000 ang bilang ng mga individual o populasyon sa Northern Luzon ang apektado ng serye ng magkakasunod na bagyo na pumasok sa Philippine Area of Responsibility nitong mga nakaraang araw. Sa breakdown ng report ng NDRRMC para sa mga naapektuhan ng bagyong Marce, nasa 110,841 families o katumbas ng 387,514 individuals ang nabiktima ng bagyo sa Region 1, 2 at Cordillera Administrative Region. Sa pinagsamang epekto naman ng bagyong Nika at Ophel, sinabi ng NDRRMC na kabuang 52,551 families o katumbas ng higit 195,000 individual ang naapektuhan mula sa 850 na barangay sa Regions 1, 2, 3, 5 at Cordillera Administrative Region. Sa naturang bilang, mahigit sa 9,000 pamilya ang nanunuluyan ngayon sa 562 na evacuation centers. Pagdating naman sa reported casualties, sinabi ng NDRRMC na isa ang nasugatan at isa naman ang nawawala sa kasagsagan ng bagyong Marce, habang 2 naman dahil sa bagyong Nika at Ophel. Wala namang napaulat na nasawi, pero ayon sa NDRRMC, under validation pa ang natanggap nilang impormasyon. Sa ulat ng NDRRMC pa rin, may mga kalsada pang hindi madadaanan sa ngayon sa Region 1, 2, 3 at Cordillera dahil sa epekto ng bagyong Nika at Ophel. May mga bayan at lungsod ring nag-report ng kawalan ng power supply at may areas din na naibalik na ang kuryente pati na sa linya ng komunikasyon matapos ang pananalasa ng 3 bagyo. Pumalo naman sa higit kumulang 30,000 bahay ang nasira ni bagyong Marce sa 3 rehiyon habang nasa 325 dahil sa bagyong Nika at Ophel. Pagdating naman sa naitalang danyos, higit 16 million ang pinsala sa sektor ng agrikultura sa Region 1, habang higit kumulang 180 million pesos naman ang nasirang infrastructure dahil sa bagyong Marce. Patuloy pang mangangalap ng impormasyon ng NDRRMC sa naging epekto ng bagyong Nika at Ophel sa 2 sektor. Sa ulat ng NDRRMC pa rin, patuloy na ang pamamahagi ng assistance sa mga apektadong residente. Para sa mga nabiktima ng bagyong Marce, higit 41 million pesos na ang naipamamahagi sa higit 30,000 residente. Higit 4 million pesos naman na halaga ng assistance ang naibigay sa mga biktima ng bagyong Nika at Ophel. Aga maya-maya ay inaasahang magsasagawa ng press briefing dito sa NDRRMC upang pag-usapan
ang mga naging epekto ng serye ng mga bagyo na pumasok nga sa Pilipinas. Kaya naman nakaantabay ang ating team dito. Yan munang update mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Evan Alvarez. Sa iba pa ang balita, abiso sa mga consumer, magpapatupad ng dagdag singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan ng Nobyembre. Base sa abiso ng Meralco, tataas ng 43 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong buwan dahil sa pagtaas ng presyo ng generation at transmission charge at buwis na ipinapataw sa power supply. Nangangahulugan nito ng dagdag na 85 pesos sa bill para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours sa isang buwan. Dagdag na 128 pesos kung 300 kilowatt hour, 171 pesos kung 400 kilowatt hour at additional na 214 pesos kung umaabot ng 500 kilowatt hour ang konsumo sa kuryente. Mag-aalok ang Department of Labor and Employment o DOLE ng nasa 3,000 trabaho sa 2 araw na job fair para sa mga manggagawa na apektado ng POGO ban sa bansa. Ang job fair ay gagawin mula November 19 hanggang 20 sa SM Mall of Asia Music Hall sa Pasay City. Lalahukan ito ng 16 na lokal na kumpanya na may alok na trabaho tulad ng sales consultant, cashier, receptionist at iba pa. Inihikayat ang mga interesadong aplikante na pre-register online at huwag kalimutang magdala ng resume at pre-employment documents. Magkakaroon din ng one-stop shop sa venue kasama ang mga ahensya ng gobyerno para sa iba't ibang serbisyo. Nag-anunsyo ang North Luzon Expressway o NLEX Corporation na asahan ang mabigat na daloy ng trapiko sa bahagi ng NLEX na malapit sa Philippine Arena mamayang gabi kaugnay ng mangyayaring concert sa lugar. Pinapayuhan ng mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta para maiwasan ang anumang abala. Tiniyak naman ang pamunuan ng NLEX na magdi-deploy sila ng kanilang personnel para matiyak ang maayos na daloy ng trapiko. Magsasagawa ang Commission on Elections ng field test ng automated election system na gagamitin sa halalan sa susunod na taon. Nakatakda itong gawin sa Sabado, November 16 at bubuksan sa publiko sa kauna-unahang pagkakataon. Para sa detalye, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano yung partikular na gagawin dyan sa field test at kahit sino ba ay pwedeng mag-obserba dyan? Magandang umaga-aga sa November 16 nga araw ng Sabado ay gagawin ng Commission on Elections o COMELEC ang field test ng Automated Election System o AES para sa 2025 national, local at bangsamoro parliamentary elections. Magsisimula ito ng alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa iba't ibang lugar sa bansa, partikular sa 6 na probinsya o 15 lungsod at bayan sa buong bansa. Kabilang sa layunin nito aga ay masuri na ang mga gagamiting automated counting machine o ACM sa araw ng halalan ay gumagana ba ito ng tama. Gayon din ang transmission o pagpapadala ng mga boto mula sa presinto papunta sa canvassing area o kung saan bibilangin yung resulta ng eleksyon. Gagamit muna ng SIM cards para sa transmission at isa pa sa layunin nito ay makapagbigay ng proposal para mapabuti pa ang sistema ng halalan. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, gagawin nila sa unang pagkakataon na public ang field test para sa transparency. Maaari itong saksihan ng ating mga kasama no aga sa media, iba't ibang stakeholders tulad ng PPCRB at NAMPREL. Samantala, nasa 85,944 na automated counting machines ang dumating mula sa South Korea dito sa warehouse ng COMELEC sa Binyan, Laguna. Ang natitira ay naasahan na darating sa susunod na araw. Patuloy na idinadaan ang mga makina sa stress test tulad ng kung binabasa ba niya ng tama yung balota, yung logo na nasa balota at kung pasado ba lahat ng mga machine doon sa kanilang ginagawang test dahil kung hindi papasa ay kailangan ito nilang ibalik sa South Korea. Yan muna ang ating update mula dito sa Laguna. Balik sa iyo aga. Maraming salamat, Dante Amento.
Inirekomenda ng Commission on Elections sa mga kandidato sa 2025 midterm elections na isailalim sa training ang kanilang mga operation kabit o yung mga tauhan nila na nagkakabit ng mga poster. Ayon sa COMELEC, dapat maiwasan ang mga illegal campaign posters na makikita sa mga hindi otorisadong paglagyan nito. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Nakikita pa rin ng Commission on Elections o COMELEC na problema ang pagkakabit ng mga illegal campaign material sa mga poste, mga puno at pader sa gilid ng mga kalsada. Para malinis ang mga ganitong klase ng kalat, katuwang nila ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na siyang merong kasanayan sa mga Operation Baklas. Para maiwasan ang ganitong paulit-ulit na problema, inirerekomenda ngayon ng COMELEC na dapat isailalim ng mga kandidato sa training ang kanilang mga tauhan sa Operation Kabit o yung mga nagkakabit ng campaign posters. Sana nga itong mga kandidato, mga political parties, magkaroon sila ng sariling briefing orientation training doon sa mga Operation Kabit nila. Problema, basta na lang kasi pinapabayaan yun. Ilalagay sa ilalim ng LRT, ilalim ng MRT na kabanderitas pa na style. Pagkatapos doon sa mga poste, talaga naman doon pinagkakakabit. Yung iba naman pinapako talaga sa mga puno. Kung sila kaya ang pakuan namin ng mga poster. Nais ng COMELEC na masunod ang kanilang mga regulasyon, pangunahin ang tamang lugar na pagkakabitan ng campaign posters at tamang sukat nito. Ilan sa mga issue na binanggit ni COMELEC Chairman Garcia ay ang pagkakabit ng mga poster na masyadong madikit kaya kapag tinanggal na ay sumasama ang mga pintura. Gayon din ang mga campaign poster na hindi pasok sa standards ng COMELEC na nakalagay sa mga private property dahil hindi ito basta maaaring baklasin ng COMELEC at ng MMDA. Sa February 2025 pa ang itinakdang petsa ng COMELEC para sa campaign period. Samantala kahapon November 12 ay nagkaroon ng MOA signing ang COMELEC at MMDA. Nakapaloob sa MOA na magkakaroon ng full access ang COMELEC sa command center ng MMDA sa Pasig City at ipagagamit ang mga asset nito para sa election-related monitoring. Ayon sa MMDA, ipagagamit nila ang nasa 100 mga body-worn cameras ng ahensya. Sa pamamagitan nito, mamomonitor ng COMELEC ng real-time o aktwal ang botohan sa 2025 sa command center ng MMDA sa Pasig City sa pamamagitan ng mga body-worn cameras na suot ng mga MMDA personnel. Ide-deputize po ng COMELEC ang piling empleyado ng MMDA na tutulong po sa pagmamonitor ng eleksyon. Napag-usapan po namin yung ating po mga body cameras na pwedeng i-deploy sa mga critical areas para i-monitor po na maging maayos yung eleksyon. So halimbawa biglang minabalita na lang na may nagkaproblema sa isang elementary school. Meron kaming tao halimbawa na nandito sa operation center ni na chairman, pwede namin sabihin, pwede bang paki-zoom in doon sa elementary school? Sino ba yung pinakamalapit na enforcer natin na naandyan? Mapuntahan, makikita, mare-report ka agad at kaagad mabibigyan ng aksyon. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pagkatapos ng ilang imbitasyon, humarap na sa pagdinig ng House Quadruple Committee si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinagpatuloy ngayong araw ng 4 House panels ang imbitasyon sa umano'y extrajudicial killings sa anti-drug war ng Duterte administration. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano yung dahilan at bakit itinuloy ng Quadcom yung itong hearing na unang ipinagpaliban? Minabuti nga ng House Quadruple Committee o Quadcom na ituloy na yung nakansela na pagdinig ngayong araw ng Miyerkules, November 13, matapos makarating ang ulat sa kanila na dadalo nga si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang minuto bago mag-alas 10 ng umaga, tumatik dito sa People's Center Building sa Kamara
ang dating punong ehekutibo para sa Quadcom hearing. Ilang miyembro rin ng dating gabinete ng Duterte administration ang nagtungo sa House of Representatives bilang suporta sa dating presidente, kabilang na sina former Labor Secretary Silvestre Bello III, former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Manelo at former Executive Secretary Salvador Miendel Dea. Nagpasalamat naman ang Quadcom chairperson sa pagharap ni dating Pangulong Duterte at tiniyak ang paggalang sa naging posisyon ng dating punong ehekutibo. Ayon kay Representative Warmers, nagpapatunay ang pagdalo ni dating Pangulong Duterte na pinagsisinungalingan nito ang sinabi ni Attorney Martin Delgra na katuda-tuda ang integridad at independence ng Quadcom. Harapan naman sinabi ng kongresista na hindi totoo ang sinabi ng dating Pangulo na subornation ang ginawa ng Quadcom members kay Police Colonel Hector Grijaldo. Nag-aakusa sa 4 House panels na tila pinersa ang police officers pagpagsalita kaugnay ng anti-drug war ng Duterte administration. Halos mag-aalas 11 na ng umaga nang mag-umpisa ang Quadcom hearing. Magkatabi sa upuan sina dating Pangulo Duterte at kilalang kritiko na si dating Senador Leila de Lima. Hiniling naman ni Quadcom Co-Chairperson Representative Benny Abante na respetuhin ang Quadcom at iwasang magmura. Babala nito kung magmumura ang dating presidente, maghahain ito ng point of order sa 4 House panels at igigiit ang disturbance of proceedings. Tumatay yung abogado ni dating Pangulong Duterte sa pagdinig, sina Attorney Bello III at Attorney Panelo, mga dating cabinet members ng Duterte administration. Nauna namang isalang sa pagdinig ang ilang mga kaanak na mga biktima ng EJ case ng anti-drug war. Ngayon aga halos kauumpisa lang ng interpellation o pagtatanong ng ilang mga miyembro ng Kongreso dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at nauna sa lineup ng mga Kongresistang nag-i-interpellate sa dating punong ehekutibo si Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Cos. Kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na inaresto at nakadetine sa San Francisco sa Amerika si dating Police Colonel Royina Garma noong November 7. Handa naman ang DOJ na ilagay si Garma sa Witness Protection Program. Narito ang report ni Dante Amento. Ipinag-utos ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla sa Bureau of Immigration na makipag-ugnayan sa kanilang counterpart sa Amerika para alamin ang sitwasyon ni dating Police Colonel Royina Garma. Gayon din para i-facilitate ang pagpapauwi sa kanya dito sa bansa. Ayon kay Remulla, handa ang DOJ na ilagay ito sa kanilang Witness Protection Program o WPP. Mahalagaan niyang testigo ng House Quadruple Committee ang dating opisyal sa investigasyon sa war on drugs ng Duterte administration. She's considered a very important witness by the Quadcom. That's why we intend to offer her witness protection for that matter. Sa immigration palanganya sa Amerika ay hinarang na si Garma dahil sa kansiladong visa. She was held in detention by the U.S. Border Control because her visa was canceled already. Samantala, nilinaw ng DOJ na malaya namang bumiyahe si Garma dahil wala itong hold departure order dito sa bansa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapalakas pa ang kampanya ng administrasyon laban sa iligal na droga. Inihayag naman ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na talamak pa rin ang illegal drug trade sa New Bilibid prisons. Narito ang report ni Nel Mariboho. This time we are going heavy on the supply side, chasing after the big guns, the big suppliers, the main men involved in the importation of drugs. Mas palalakasin ng Administrasyong Marcos ang kampanya nito laban sa illegal na droga. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, kabilang ito sa tinalakay nila sa pulong kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Ang patawag na pulong ay may kaugnayan na rin sa mas makabagong paraan na ngayon na kalakalan ng illegal na droga kung saan ginagamit na rin ang cryptocurrency. Kasi pataas ang seizures on the ground, pero puro maliliit, puro 1 kilograms, 2 kilograms. Obviously, there's something wrong kung puro gano'n lang nahuhuli.
So the drug trade is more sophisticated now. They use more sophisticated methods in distribution. They use cryptocurrency to hide their proceeds. So it's a different war altogether. Sa pulong naman kasama ang ilang law enforcement agency, natuklasan na talamak pa rin ang illegal drug trade sa New Bilibid Prison. The meeting was between SOJ, the Chief PNP, and the Chief ng PDEA. Sila yung nag-usap po tungkol sa number one source ng drug trade is apparently still inside Muntinlupa Jail. And they're taking proactive steps para ialis na yung mga high-value detainees sa loob ng Muntinlupa and setting up a maximum security facility somewhere in the Philippines. Paliwanag ng kalihim, malalim ang problema ng illegal drug trade sa NBP at patuloy na ang ginagawang investigasyon sa mga posibleng sangkot dito. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Napanatili ng Typhoon Ophel ang taglay nitong lakas habang kumikilos sa direksyon ng west-northwestward ng Philippine Sea. Sa ngayon ay nakataas na ang wind signal number 2 sa ilang lugar sa Cagayan at Isabela dahil sa bagyo. At para alamin ang latest sa Typhoon Ophel, narito ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Narito yung latest update natin sa bagyong si Ophel at saka isang bagyo na nasa labas pa ng PAR, binomonitor din po natin. So, ang bagyong si Ophel, yung center nito, typhoon category na nga, ay nasa layong 610 km silangan ng Infanta, Quezon. Taglay ang lakas ng hangin na umabot hanggang 120 km per hour malapit sa gitna nito at yung pagbugso, abot hanggang 150 km per hour. Kumikilos naman ito sa direksyong west-northwest sa bilis na 20 km per hour. So, malayo pa yung sentro pero may mga parting kaulapan na posibleng tumatama at nagdudulot na ng possible light to moderate rains sa ilang bahagi ng southern Luzon area. No? Samantala, dito naman sa labas ng ating air responsibility, yung tropical storm na may international name na Manyi. So, ang explain po natin sa mga susunod na slide, unahin natin yung sitwasyon regarding Typhoon Ophel. Forecast track natin as of 11 a.m. bulletin today, mapansin natin na ang bagyong si Ophel ay inaasahan na posibleng tumama dito sa may bandang northeastern part ng Cagayan, bukas po ng hapon hanggang gabi. No? Pero pansinin din natin yung area probability na dapat maging handa rin yung mga kababayan natin, not only sa lalawigan ng Cagayan, kundi maging sa lalawigan ng Isabela and also sa Batanes area. Inaasahan naman na natiling typhoon category ito bago tumama nga ng northeastern part ng northern Luzon. Then kumilos pa Hilaga, ma-downgrade or humina bilang isang severe tropical storm and then hanggang sa lumabas ng PAR sa darating na Lunes bilang isang storm category na bagyo na lamang. Pero ulitin nga natin, no, dahil mga nagdaang araw, apektado ng mga nakaraang bagyo, itong northern and parts of the central Luzon area, yung mga babanggitin natin may mga warning signal, kailangan maging alerto, patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang local government at saka local DR officials para sa mga disaster preparedness and mitigation measures. So, ano yung inaasahang epekto ng bagyong si Ophel? Una-una, meron tayong tropical cyclone wind signal number 2, dito sa eastern portion ng mainland Cagayan at saka eastern portion ng Isabela. Baka magtaka yung mga kababayan natin, no, signal number 2, pero maaraw pa sa mga oras na itong nag-press conference tayo. Ang signal number 2 usually may lead time o palugit bago natin actual na maramdaman yung epekto ng bagyo na 24 oras. Yung lead time nito ay 24 hours. Samantala, sa areas na naka-highlight naman ng light blue, iyan po yung mga lugar na may warning signal number 1. No? Ang lalawigan ng Batanes, Babuyan Island, natitirang bahagi ng mainland Cagayan, natitirang bahagi ng Isabela, ganun din sa lalawigan ng Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, itong eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, at saka itong northern portion ng Aurora. So pag warning signal number 1 naman, baka isipin na agad ng kababayan natin, bakit maaraw pa sa inyong lugar sa mga oras na ito? During the actual live press conference, no? Ang warning signal number 1 naman natin, ang lead time or ang palugit bago natin actual na maramdaman yung hangin ay 36 hours or less. So, yung mga palugit na yun or lead time, ito po ay nagbibigay sa atin ng ample time para maghanda sa posibleng epekto ng bagyo sa inyong lugar.
lalong-lalo sa in the next 24 hours, ay inaasahan nga natin posibleng maglandfall dito sa northeastern part. At posible po, no, na habang lumalapit ang bagyo, mas magkaroon tayo ng mas mataas na warning signal at mas maraming lugar ang magkaroon ng mga warning signal. Kaya antabayanan po yung 6-hourly update ng Pag-asa, or possible na magkaroon na tayo or mag-start na po tayo ng 3-hourly update ngayong hapon. Nakapaghain na ng diplomatic protest ang pamahalaan ng Pilipinas upang formal na tutulan ang idineklarang baselines at base points ng China sa Maybaho de Masinloc o Scarborough Shoal. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Foreign Affairs na naihain ang nasabing diplomatic protest kahapon, November 12. Sa isang hiwalay na statement, sinabi ng National Maritime Council na ang naturang claim ng China ay paglabag sa soberanya ng Pilipinas at kontra sa nakasaad sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Dagdag pa ng NMC, ang strait baselines ay maaari lamang magamit kung ito ay nakabatay sa mga pamantayan at kondisyon na itinakda ng UNCLOS gaya ng nakasaad sa 2016 Arbitral Award. Giit ng NMC, walang legal na batayan at walang bisa ang strait baselines na ginawa ng China sa Scarborough Shoal. Base sa datos ng DFA, aabot na sa kabuuang 189 na diplomatic protest ang naihain na ng Pilipinas laban sa China sa ilalim ng PBBM administration. Umabot sa 13,874 vessels ang na-monitor ng Armed Forces of the Philippines noong nakaraang buwan ng Oktubre, kung saan 11,097 dito ay mula sa ibang bansa kasama ang 15 barko ng Chinese Coast Guard at 14 na People's Liberation Army Navy ships. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang 29 na barko ng China ay dumaan sa Scarborough Shoal, Sabina Shoal, Julian Felipe Reef at Iroquois Reef. Tiniyak naman nito na mananatiling alerto ang AFP sa pagtatanggol ng karagatan ng Pilipinas at karapatan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea at buong bansa. Bibisita si U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin sa ilang bansa sa Asia sa susunod na linggo, kabilang na ang Pilipinas. Kabilang sa mga pupuntahan ng opisyal ang Australia, Fiji at Laos. Ito ang ika-4 na pagbisita ni Austin sa Pilipinas at ayon sa U.S. Defense Department, layunin ng opisyal na isulong ang advanced security objectives ng Estados Unidos kasunod ang pakikipag-usap sa US at Philippine forces na nasa bansa. Nais ng opisyal na lalo pang maitatag ang kooperasyon sa mga bansang may kaparehong layunin na palakasin ang seguridad sa Indo-Pacific region. Pinababalik ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang natapyas na 10 bilyong piso sa panukalang budget ng Armed Forces of the Philippines. Ito ay matapos mabawasan ang orihinal na 50 billion peso budget ng AFP mula sa House of Representatives. Mula sa Senado, may report si Asher Cadapan Jr. live. Asher, bakit gusto ni Senator De La Rosa na ibalik itong natapyas sa proposed budget ng AFP? Ella, ang binawas na pondo para sa Armed Forces of the Philippines ay para sa modernisasyon ng AFP sa ilalim ng Department of National Defense. Ito ang binigyan diin ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa kasabay ng mga isinasagawang budget deliberation dito sa Senado. Paliwanag ni Senador de la Rosa, kontraryo ang hakbang na AFP budget reduction sa naunang pahayag ng pagsuporta ng mga politiko. Kaugnay ito ng pagpoprotekta sa teritoryo ng bansa, partikular na ang West Philippine Sea. Ayon sa mambabatas, 50 billion pesos ang ipinanukala ng Executive Department sa National Expenditure Program o NEP para sa revised AFP Modernization Program. Ngunit 40 billion pesos lang ang inaprubahan ng lower house sa General Appropriations Bill o GAB. Ito naman ang na-adopt ng Senate Finance Committee sa report nito sa komite para sa budget bill. Bilang dating miyembro ng AFP,
Kinumpara naman ito ni De La Rosa. Anya, tuwing magsasagawa ng resupply mission ang bansa sa Ayungin Shoal, laging agad na reaksyon ng lahat ay i-modernize ang Philippine Navy. Bukod dito, hindi dapat laging umiiwas ang mga sundalo sa tuwing maharap ang mga ito sa komprontasyon. Ngunit mas prioridad pa anya ang pamimigay ng pondo sa ayuda para sa Kapos ang Kita program o AKAP. Idinigdag ng House of Representatives ang AKAP sa budget ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na layong tulungan ang mga near poor o hindi may hirap ngunit mga mamamayang kapos ang kita. Bunsod nito, umaapila si Senador Bato de la Rosa na huwag bawasan ang kanilang budget para tumaas na rin ang moral ng sandahatahan ng bansa. Tiniyak naman ni Senate Finance Committee Chairperson Grace Poe na titingnan nito ang apila ni Senador De La Rosa at nagpahayag din ito ng pagdanais ng pagkukonsidera sa panukala ng mambabatas. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Patay sa engkwentro ang persons of interest sa pagdukot sa American vlogger sa Zamboanga, Sibugay. Ayon kay Police Regional Office 9 Director Police Brigadier General Bowen Joey Masauding, kabilang sa napaslang ang itinuturing na number 7 most wanted person sa regional level dahil sa kasong murder. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Leia, ano yung detalye nitong nangyaring engkwentro kung saan napaslang yung persons of interest sa pagdukot sa American vlogger na si Elliot Eastman? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Bumagsak na nga sa kamay ng mga otoridad ang tatlo sa at-large na person of interest sa pagdukot sa American vlogger na si Elliot Eastman. Ito'y matapos nga mapatay ang mga ito sa isang engkwentro sa barangay Kanakan, Kabasalan, Zamboanga, Sibugay kahapon ng pinagsanib na puwersa ng PNP, Armed Forces of the Philippines, na may koordinasyon naman sa MILF at MNLF. Ayon kay Police Regional Office 9 Director, Police Brigadier General Bowen Joey Masauding, kabilang sa tatlong napatay ay ang magkapatid na sina Abdul at Fahad Sahibad at si Marcid Ahod. Sinabi ni General Masauding na si Ahod ay notorious dahil ito ay tinuturing na 7th most wanted person sa regional level dahil sa kasong murder. Mayroon din ani itong dalawang warrant of arrest mula sa 9th Judicial Region, Branch 24 ng Ipil, Zamboanga, Sibugay. Sangkot din ani ito sa mga kaso ng kidnapping for ransom, extortion at theft. Siya rin ay kasama sa mga sinasabing nasa likod ng Kabansalan Massacre noong 2015 at 2016. Nauna nang sinabi ng Pro 9 na nakasuhan na ang 8 suspect sa pagdukot kay Eastman, kung saan 3 sa mga ito ang hawak na ng mga otoridad at 5 pa ang at-large. Bukod pa ito, Aga, sa mga persons of interest na hinahabol din ng mga pulis. Aga? Maraming salamat, Leia Ilagan. Nagsimula na ngayong umaga ang 3 araw na Nuclear Power Forum na pinangungunahan ng Department of Energy. Imbitado sa forum ang mga bansang pangunahing gumagamit ng nuclear power para sa supply ng elektrisidad sa kanilang mga bansa. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez, live. JP, ano ang inaasahang magiging resulta nitong forum na ito sa ating bansa? Ella, inaasahan nga na makakakuha ang Pilipinas ng mga bagong ideya pagdating sa nuclear energy. Mula dito sa kauna-unahang International Nuclear Supply Chain Forum na pinangunahan nga ng Department of Energy o DOE ngayong araw. Yung mga bansa na meron ng expertise sa nuclear energy ay magbibigay ng kanilang mga best practices pagdating sa nuclear energy. Gayon din yung mga technological innovations. Kasama din yung mga polisiya at regulasyon sa paggamit ng nuclear at yung tamang waste disposal nito. Sa forum na ito, meron ding 177 na mga organisasyon ang naimbitahan para makapulot sila ng mga ideya kaugnay sa pagtatatag ng industriya ng nuclear power.
Ngayong araw ang magbabahagi ng kanilang best practices ay ang United States of America. Ang USA ang may pinakamalaking enerhiyang nakaimbak pagdating sa nuclear energy sa buong mundo. Sa speech kanina ni US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, sinabi nilang excited ang US sa partnership nito sa Pilipinas para i-explore o pag-aralan ang nuclear power. Lalo't meron ng naunang kasunduan na pinirmahan sa pagitan ng dalawang bansa. Ito yung 1-2-3 agreement. Bukas naman ay yung Canada at France ang magbabahagi ng kanilang mga kaalaman sa paggamit ng nuclear energy. Habang sa Biyernes ay ang mga bansang South Korea at Japan. Isa sa mga pinag-aaralan nga ng Marcos administration ang pagkakaroon ng nuclear energy sa bansa para sa mas sustainable at mas murang elektrisidad. Sa ngayon, Ella, nagpapatuloy yung forum at nagpe-present yung kinatawan ng USA at matatapos itong forum mamayang bandang 5:00 ng hapon. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Binuksan na sa publiko ang panibagong outlet ng Philippine Statistics Office sa probinsya ng Camarines Norte. Layo nitong mabigyan ng mas mabilis na access ang mga residente sa lalawigan para sa mga dokumento na ipinoproseso ng PSA. Mula sa Daet, Cam Norte, makibalita tayo kay Brian Baldarahe live. Brian, paano ba makakatulong sa mga taga Camarines Norte itong bagong bukas na PSA outlet dyan? Yes, Aga, dahil nga sa binuksang panibagong outlet ng Philippine Statistics Authority o PSA dito sa Camarines Norte, mas nailapit na nito ang serbisyo ng ahensya hindi lamang dito sa mga residente sa lalawigan, kundi sa mga karatig na probinsya. Aga, kung dati kasi ay kinakailangan pumunta sa Naga City at mamasahin ng mahigit 300 piso ang isang residente dito para makapag-avail ng services ng PSA Civil Registry System, ngayon ay bukod sa makatitipid na, mas madali na itong mararating ng mga residente rito sa Camarines Norte. Ilan sa mga services na ipagkakaloob ng panibagong bukas na outlet ng PSA dito ay pag-i-issue ng copy ng birth certificate, Certificate of No Death at Certificate of No Marriage o SENOMAR na madalas kinukuha ng ating mga kababayan. Aga, pwede rin dito magpa-authenticate ng mga dokumento gaya ng birth certificate, SENOMAR at iba pa. Bukod dito, Aga, ay maaari din makapag-view online at document printing ng kanilang mga dokumento. Meron din public assistance at complaint desk dito. Inaasahan, Aga, na mabibenepisyohan ng naturang opisina hindi lamang ang 12 bayan dito sa Camarines Norte, kundi ang mga karatig din itong mga bayan gaya ng Sipokot, Lupi sa Camarines Sur at bayan ng Calawag sa Quezon. Malugod na dinaluhan ng mga opisyal na lalawigan ang opening ng PSA outlet dito sa bayan ng Daet. Kaninang umaga kabilang na dito ang iba't ibang mga alkalde sa probinsya. Aga, matatagpuan ang PSA outlet dito sa bayan ng Daet sa ground floor ng LGR Building, Carlos II Street, Barangay 3. Dito yan sa bayan ng Daet, Camarines Norte. Yan muna ang latest dito sa bayan ng Daet, Cam Norte. Balik sa inyo, Aga. Maraming salamat, Brian Baldaray. Ilang public service projects gaya ng pagtatayo ng charity centers sa iba't ibang lugar ang nais maisakatuparan ng UNTV News and Rescue para sa adhikaing mapalawak pa ang inihahatid na serbisyo sa publiko sa mga susunod na taon. Ang Public Service Forum ay bahagi pa rin ng selebrasyon ng ika-20 anibersaryo ng UNTV kung saan tinalakay ang mga plano ng istasyon sa hinaharap kasama ang ilang ahensya ng gobyerno at mga individual na magiging katuwang ng UNTV para maabot ang mas maraming nangangailangan. Narito ang report ni Evan Alvarez. Sa pagbubukas po namin ng ating gagawing charity center sa 82 lugar ng Pilipinas na probinsya, mag-aanyaya po kami sa inyo. Bubuksan po namin yon araw-araw
Mas maigting na serbisyo sa publiko ang inaasahang ihahatid ng UNTV News and Rescue Network sa awat tulong ng Diyos sa mga susunod na taon. Ito'y sa pamamagitan ng mga proyekto na may layuning makatulong sa mas maraming nangangailangan at hikahos sa buhay. Sa isinagawang Public Service Forum na pag-usapan ang iba't ibang mga hakbang na maaari pang magawa ng UNTV News and Rescue, katuwang ang iba't ibang mga grupo at ahensya ng gobyerno para mas mapalakas pa ang serbisyo sa publiko. Kabilang sa mga planong ito ang pagtatayo ng charity centers sa lahat ng probinsya sa buong bansa. Ayon kay Kuya Daniel Razon, ang CEO and President ng BMPI UNTV Incorporated, layo nitong maabot ang mga kababayan natin, lalo na ang mga nasa malalayong lugar. At mapalakas na rin ang kooperasyon sa mga ahensya ng pamahalaan at partner groups na matagal ng kaagapay ng UNTV sa pagkakawang gawa. Yung collaboration ay makakatulong sa isa't isa, bawat agencies at ganoon din doon sa mga NGOs para mas mabilis na ma-achieve yung goal na gusto nating marating yung ating mga kapwa-tao sa iba-ibang mga lugar na mga nangangailangan talaga ng tulong. Ayon naman kay Health Secretary Ted Herbosa, mahalaga ang suporta ng UNTV at iba pang grupo dahil hindi naman kaya ng gobyerno na tugunan ang lahat ng problema sa bansa. Hindi lahat kaya gawin ng pamahalaan. Ang government ay punong-puno ang mga public hospitals. Kaya pag tumutulong ang mga religious group at saka mga civil society, buhos din kami ng partnership para makatulong sa kanila makabigay ng serbisyong medikal sa ating mga nangangailangang kababayan. Kinikilala naman ni Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumlao ang pagsisikap ng istasyon na maging kasangkapan upang maibsan ang dinaranas na kahirapan ng marami nating kababayan. Social Welfare and Development acknowledges that multi-stakeholder collaboration is essential in ensuring that necessary services, particularly for the poor, the vulnerable, and the marginalized, are delivered to those most in need. Nakaisa rin sa forum ang ilang doktor mula sa iba't ibang institusyon at patient groups tulad ng Kidney Transplant Association of the Philippines, nakasama rin ng UNTV sa paggawa. Lahat ng mga ginagawa natin naman, mahalaga yung pakikipagkaisa at pagtutulungan. Kasi yung collaboration, lalo na doon sa mga talagang iisa yung goal na magawa, importante yun para mas mabilis na magawa natin kung ano yung dapat natin magawa at mas malayo yung ating marating in terms ng mga serbisyo na ibinibigay natin. Samantala, binigyang pagkilala ng UNTV ang medical at health professionals na walang sawang tumutulong sa medical missions at public service projects ng himpilan. Ito ay bilang pasasalamat sa kanilang serbisyo at pagiging bukas ng kanilang puso para sa kapwa. Ang Public Service Forum ay bahagi ng pagdiriwang ng UNTV ng ika-20 anibersaryo ngayong taon. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bilang bahagi pa rin ng selebrasyon ng ika-20 anibersaryo ng UNTV, isang public service event ang isinasagawa ngayon ng himpilan sa Marikina City, kung saan ang mga solo parents naman ang ating pagseserbisyuhan. Kalinsabay nito ay hinihikayat din ng National Council for Solo Parents ang mga dumalo sa event na kumuha ng solo parent ID para maka-avail ng mga serbisyo ng gobyerno. Mula sa Marikina City, makibalita tayo kay Mia Alonzo live. Mia, nasa ilang solo parents yung dumalo dyan sa event at ano-ano yung mga public services ang inihandog ng UNTV para sa kanila? Yes, magandang tanghali aga. Sa kasalukuyan nga ay nasa 150 na mga solo parents ang pumunta dito sa Marikina City at kasabay nito ay ang
pakipagtulungan din ng Members Church of God International sa sinasagawa nga nating free medical mission sa ating mga kababayang solo parents. Naging focus ng UNTV para sa araw na ito ang mga kababayan nating solo parents. Sa kabuuan, nasa 200 solo parents ang target na pagkakalooban ng libreng serbisyo ngayong araw bilang bahagi ng selebrasyon sa ika-20 anibersaryo ng istasyon. Ilan nga sa mga serbisyong ating inihahatid ang medical consultation, ultrasound, breast examination, x-ray, urological consultation at hindi lamang doon magtatapos dahil may mga free medicines din na ipagkakaloob at magsasagawa din ng gift giving pagkatapos. Kasabay nito ay nagbigay din ng pahayag ang solo parent advocator ng bagong henerasyon na si Mr. Reddy Guzman upang hikayatin ang lahat ng mga solo parent na kumuha ng ID upang makapag-avail din ng benepisyo galing sa gobyerno. Nananawagan ako sa mga solo parents, alam ko maraming solo parents na nagsasabi na ayaw nilang mag-apply ng ID kasi wala namang benepisyo, mahirap ang mga benepisyo, mahirap yung proseso, pero tandaan po natin ang batas po may responsibilidad ang gobyerno na ipatupad ang batas, pero tayo bilang mga solo parents may responsibilidad din po tayo. At yung responsibilidad po na yan ay ang pagkuha natin ng solo parent ID. Para sa ganon, mas marami pa pong magandang programa ang magawa ng ating pamahalaan. Sa kasalukuyan nga, aga ay tiyatapos pa ang ating free medical services dito sa Marikina at kung nakita nyo nga sa aking likuran ay kasalukuyan din na naghahandog ng mga awitin para sa ating mga solo parents dito sa Marikina City. At ang pagbibigay din ng pagsasagawa rin ng gift giving sa kanila ngayong araw. Ito muna ang update mula dito sa Marikina Aga. Alright, maraming salamat, Mia Alonzo. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 17, versikulo 9 na nagsasabi, ang nagtatakip ng pagsalangsa ay humahanap ng pag-ibig. Ngunit ang nagdadadaldal tungkol sa anuman ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig na ang daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.